So, what is up guys and good day sa inyong lahat. For this vlog, mayroon lang ako share sa inyo patungkol dito ulit sa mga naging issue ng ibang owners ng Rosie Adventure X 150i. Kasi diba sa nakaraan natin mga vlog, may mga nakapanood nun. Sabi ko, i-comment ng mga ibang users kung ano pa yung mga issue na encounter nila na hindi ko na ilagay dun sa vlog na yun or hindi ko na isama dun sa vlog na yun, kung saan diniscuss natin yung patungkol sa mga dahilan at solusyon tungkol sa common issue ng Rosie Adventure X 150i. Pero bago yan, gigilid muna ako mamaya kasi magsaseta tayo ng 360. Pero ang naging resulta, imbis na mga issue ang natanggap nating comments sa videos na yon, mas marami pa rin yung mga tanong na natanggap natin gaya ng kung paano ba magbaklas ng fairings ng Rosie Adventure X at saka kung paano i-adjust ng headlight. So mamaya tuturuan ko din kayo kung paano magbaklas niyan at saka kung paano i-adjust yung headlight kasi isa yan sa mga tinatanong ng mga viewers natin. Sa pagbabaklas pala nitong fairings ng Rosie Adventure X 150i, especially dito sa ating turn signals, banda sa side, dito sa harapan, ingatan nyo pala yung mga socket, especially dito sa signal light. Kasi pag hinila nyo yan or natanggal na yung fairings, kasamang mahihila or kasamang matatanggal yung kanyang mga turn signal. So may socket yung wiring yan, ingatan nyo lang na wag masyadong mahila para hindi masira yung mga socket. Paano nga ba magbaklas ng fairings ng Rosie Adventure X 150i? Well, tingnan natin yung mga ginamit niya para ma-hold in place itong mga fairings natin. Unang-una itong mga plastic rivets, pangalawa, mga Phillips screw. At saka yung mga ilan-ilang Allen screws na ginagamit pang lock. For example, itong sa sa headlight adjuster natin. Yung headlight adjustment na ito, ang nag-hold in place sa kanya is 5mm na Allen screw. Tapos, kalimitan or mostly sa ating mga fairings, ang mga clips na ginagamit dyan is plastic rivets lang. Ano-ano nga bang tools yung ginagamit para mabaklas mo yung fairings or yung kaha nitong Rosie Adventure X 150i? Unang-una, 5mm na Allen wrench. Pangalawa, kahit anong tools na pwede mong gamitin pang clip and unclip nitong mga plastic rivets. Mostly ang ginagamit ko sa akin kapag sinusubukan kong baklasin yung fairings ay yung Allen screw na lang din. So susundutin mo lang siya pababa, tapos medyo maaangat mo na yan, matatanggal mo na siya. Sa pagbabalik naman ng mga plastic rivets, madali lang din naman. Unang-una, iaangat mo muna yung pinakagitnang part niya, yung plastic na gitna sa plastic rivets, tapos tsaka mo siya isusuksok. Huwag mo siyang isusuksok ng nakalubog kasi hindi mo siya malalak. So para malak mo siya, kailangan nakaangat, tapos tsaka mo siya isusuksok. Bakit nga ba parami na yung mga nagtatanong kung paano ba to buksan, kung paano ba to kalasin, kung paano ba i-inspection yung loob ng part na to, kung saan kailangan mong baklasin yung mga fairings. Unang rason na nakikita ko, kasi may mga nag-i-inquire sa akin sa page kung pwede ba magpa-adjust ng headlight, pwede ba ayos ng wiring, pwede ba magpaayos ng mga knuckle bearing, kasi kadalasan or kalimitan sa mga ibang kasa, meron mga kasa na hindi marunong yung mga mekaniko pa nila na magbaklas ng mga kaha nitong mga bagong release na motor. To be specific, itong Rosie Adventure X 150i. So ayun, so, gusto magbaklas ng cover, kung paano magbaklas. So ito yung cover niya. Ito yung mga lock, isa, tsaka dalawa, tatlo, dito, saka dito, 4, 5 dito. At pang-anim, dito yun sa nakatago sa cover ng tangke. So kailangan tanggalin. So nandito yun para mas matanggal na.
para sagutin naman yung mga tanong about sa pag-adjust ng headlight, kailangan mo munang baklasin unang-una yung fairings. So pag nabaklas mo na yung fairings, makikita mo dyan na mayroong 4 na Allen screw or Allen bolts na nag-hold doon sa kanyang bracket. So plastic lang yung bracket nito guys, so make sure naluluwagan nyo muna bago nyo pipiliting iangat baba yung adjustment ng headlight. Kasi although alam natin na makunat na plastic yung ginamit dyan, prone pa rin yan sa pagkabasag at prone pa din yan sa pagkapudpod kung sakaling magkamali ka ng puwersa or masobrahan mo sa pagpuwersa habang ina-adjust mo yung headlight. And kapag i-level mo naman siya, kamay-kamay na lang yung gagamitin mo. Either sa harap mo i-adjust or mismo hawakan mo na lang yung lens holder. Sunod naman guys, yung nagmo-moist na headlight. Diba gaya nga ng sabi ko kanina, marami-rami rin yung mga users na nakaka-experience ng pagkakaroon ng moist or moisture ng tubig sa headlight. Yun yung pag umuulan, nababasa yung headlight, kahit mga pressure washer ng car wash or kahit anong tubig, nagkakaroon siya ng moisture sa loob. Isa lang ang pwedeng dahilan yan, yung sealant ng mismong projector lamp. Kasi yung projector lamp or yung kahit anong mga headlight na mayroon ang mga motor at kahit na mga sasakyan, kapag hindi maganda yung sealant or yung seal dun sa mga lens cover, papasukan talaga siya ng moisture ng tubig, especially kapag sobrang lakas ng pressure washer na ginamit o di naman kaya sobrang lakas ng ulan. Ang advice ko naman pagdating sa mga nagkakaroon ng ganyang problema, bumili kayo ng ganitong sealant. So next time or by next time na magpapakabaklas kayo ng mga projector lamp or headlight nyo sa kasa, palagyan nyo ng ganitong klaseng sealant para ma-seal siya ng maayos at ma-check na rin kung ano pa yung mga pwedeng pagmulan or pwedeng pagpasukan ng mga moisture or mga tubig na nanggagaling sa labas na either galing sa ulan or galing sa pressure washer sa tuwing nagka-car wash. Pagdating naman dito sa akin, so far ako naka-experience ng ganyang klaseng issue kahit na nung binabiyahe ko tong Rosy Adventure X150i ko na bumabagyo ng bagyong Christine. Napakalakas ng hangin nun at napakalakas ng ulan na tuloy-tuloy na 1 oras yung biyahe ko pa uwi. Tapos ayun, chinek ko yung headlight, wala naman siyang problema at maayos na maayos pa rin yung sealant niya at hindi siya pinapasok ng kahit anong moisture o kahit anong tubig. Ito. Maganda ang kunan ng 360 dito banda, packet ng overpass. Overpass ba tawag dito? Flyover. Basta ganun. Packet ito flyover. Maganda kuha na ng 360 view. Yan. So ayun guys, hanggang dito lang siguro mga masashare ko sa inyo. And for the meantime, tinatapos ko pa kasi yung mga schedule ko ng mga home service. Kasi yung mga tao ngayon, may aftershock pa ng mga nag-holiday, bagong taon, Pasko, yan. Na marami sila mga paggawa ng mga motor nila, kaya marami tayo mga schedule nila na sunod-sunod. And after ng schedule na yan, itong airbox natin, gawa na yan, ikakabit na lang yan. Ngayon kasi binaklas ko muna siya para pag dumating yung oras na ikakabit ko na siya, may detalye ko sa inyo kung ano yung mga kailangan talagang ikabit, ano kailangan ilagay, ano mga kailangan gawin para makumpleto natin yung pagko-convert ng airbox.